Andito na tayo sa Ketong Falls. Caving tsaka falls na. Magiging kwento ka talaga kapag hindi ka kumapit. Uy, naku, tignan niyo si Kuya. Oh, grabe. Oh, grabe. Grabe, first part pa lang to ah. Ganda. Uy, pero bakit may ano dito? Welcome to Paterno Cave. Here's our view. Good morning mga ka-wonder from Baguio. Good morning, time check tayo. It's 6:30 and meron tayong tour today. Oy! From Baguio, meron tayong day trip. Pero ano to ka-wonder, solo joiner tour siya. So pupunta tayo ng Tuglay Benguet. So it's a 1.5 hours away from Baguio. So nag-avail ako ng isang tour na mag-iikot or mag-tour sa Tuglay Benguet. So pupunta tayo sa mga caves. Tapos, meron din tayong pupuntahang falls. Ayan. Tapos, titignan natin kung ano nga ba yung meron sa Tuglay Benguet. Which is sobrang hindi naman gaanong famous sa mga tourists. Yan. Usual kasi na famous dito na spots is yung Atok Benguet, Sagada, Banawe, Apayao, Ifugao, mga ganyan, di ba? Pero yung Tuglay Benguet, hindi pa siya gaanong na pupuntahan. So, maganda kasi meron ng mga join-in tours from Baguio na gumawa sila talaga ng tour para mapakita din natin kung ano yung bago or mga underrated spots na malapit sa Baguio. So ngayon nandito na tayo sa lobby natin and magta-taxi tayo kasi pupunta tayo sa Pacdal Circle kasi doon yung pick up point. Bali doon sa binayaran natin is kasama na yung transportation from dito sa Baguio papuntang Tuglay and also yung tour and also kasama na din yung pagkain. So, wala tayong poproblemahin. Ang poproblemahin ko is from dito sa town, papunta dun sa Pacdal Circle. So, yun lang yung gagastusin natin. For other details is explain ko later. So, see you mga ka-wonder. Kuha na ka ng taxi. Nakasakay tayo ng taxi. Nga pala, nakastay tayo sa may Tuscany Urban. Kung di nyo napanood, panoodin nyo yung previous vlog kasi doon ko siya napakita. Yung nung nag-Mount Camisong tayo. So, another day trip yun from Baguio. Maganda rin pumunta doon ka-wonder. Panoodin nyo yung isang vlog ko para meron kayong detailed travel guide papuntang Mount Camisong. So, it's morning here in Baguio. 6:30. Hindi pa tayo nag-breakfast. Siguro doon sa Pacdal Circle, grab tayo ng konting pagkain para may lakas tayo. And ngayon, pakita ko sa inyo yung labas ng Baguio. Today is Saturday. So, medyo konti pa yung tao. Yan ang Baguio City in the morning. May mga lalakad-lakad na. Saturday morning in Baguio. Wow, good morning sunshine. And ito yung famous na overpass. Dito sa may, dyan, nagna-night market, dyan ka-wonder. Harrison Road naman na yan. Tapos, dito ang Session Road. Tapos doon papunta ang Baguio Palengke Market. Diyan din yung SLU, ganyan, Bonifacio. Diyan papunta. Wow. Welcome to Session Road. And at least nakikita nyo yung mga kung namimiss yun ang Session Road, ito na yun. Baka naman, pwede namang what if mag-Baguio ngayong 2026, diba? I know, Jollibee. Tapos, yun, papuntang Burnham naman dyan. Nakakamiss. Ayun, ang ganda rin magstay dito, Hotel Venice, kasi nasa gitna ka na talaga ng Session Road. So, accessible na siya sa lahat. Paakyat ka pa wonder ng SM ha. Tapos dito yung ililikha papunta dyan. Isang market. I mean isang art dyan. Wow, ganda. Yun yung may famous na hagdan ka-wonder. Nakita nyo. Tapos ito naman ang ano bang pangalan ulit nito? Nakalimutan ko. Comment mo nga. Portabaga. Buti na lang nagpakita ka. Ayan, yung Portabaga. Laking mall niyan dito sa Baguio.
Uy, wala yung Jollibee. Under renovation. Tapos papunta dyan ka Wonder, pag umakyat kayo dyan, andyan yung Baguio Cathedral. Ayan. So, di ba? Mga nakakamiss ng Baguio. Uy, ang ganda na dito ah. Parang ni-renovate nila, parang inayos nila. Di ba? Sunrise. And ito dito, every year may gumagawa sila ng Christmas tree. And yung nasa taas ka Wonder dito sa kanan is SM Baguio na. Kasi hindi ko na napakita. Ay, nakita niyo yung SM Baguio. Di ba? Super peaceful talaga dito sa Baguio kapag umaga. Kaya ang ganda din lumabas talaga ng mas maaga dito sa Baguio kasi makakaikot-ikot ka ng tahimik ang Baguio, mas malamig din. Ganyan. So, ang fantasy mo ngayon ay mag-ikot-ikot sa Baguio, tahimik, at malamig. Ito na yung sign para tupangin ang fantasy. Wow. Ngayon, taxi natin. Uy, ka-wonder in fairness sa ganitong oras sa Baguio, medyo malamig din siya. Or dahil siguro nakasakay tayo sa taxi, tapos naka-open lang yung window. So, libre ang aircon dito. Nga pala, ito yung teachers ka. Tapos dito, may nakapag-stayan din kami dati dito sa may Azalea. Malapit lang siya dito sa Teachers Camp. Azalea Residences. Yan, packet doon. Packet dito. Ayun pala, packet dito. Yan, malapit lang siya sa Teachers Camp. Tapat lang niya. Maganda rin mag-stay doon kapag big groups kayo. Like, kung big family or magbabarkada. Kasi service apartment siya. Tapos, pwede nyo panoodin tong video na kasi dyan talaga showcase ko yung mga rooms nila kasi napayagan tayo na umag-ikot-ikot. So kapag ibubook nyo po yan, yung Azalea, pwede nyo pong gamitin yung Agoda Hotel coupon natin, that is Wonder J Agoda for up to 10% discount. So para ma-avail yung coupon sa Agoda ka Wonder, punta lang kayo sa Agoda app, pindutin ang deals, enter coupon Wonder J Agoda, all capital letters, for up to 10% discount. Pag sa activities naman sa Agoda, Agoda Wonder J. So, pwede nyo gamitin yan ng 5 times. Wow, gusto mo yun? Dali mo yung nagja-jogging. Tapos, ito ka-wonder, madadaanan din natin yung Botanical Park. Ayan, ka-wonder, this is the Botanical Garden. Ayan o. Ganda rin dyan. Actually, na-improve na nila. Kaya sulit din ang bayad nyo. So, welcome to Baguio Botanical Garden. So, yung video na to, yung sinabi ko kanina, napakita ko din dyan kasi umikot kami dyan sa Baguio Botanical Garden. Kasi nga walking distance lang siya sa Azalea Residences. Kaya nilakad na namin. And nandito na tayo sa Pacdal Circle, ka-wonder. Lapit lang pala yan. So, ito na yung Pacdal Circle. Siyempre, circle siya, kaya parang rotonda siya, ka-wonder. Doon yung ka-wonder kung ito yung landmark ito, Baguio City Police Office Station 3. Dito yung pick up location. So hintayin lang natin, medyo napaaga tayo ng 15 minutes. Tapos ka-wonder, ito, may sign naman pala, Mount Camisong Shuttle Pickup Point. Kasi libre ka-wonder yung shuttle from Baguio dito sa may papuntang Mount Camisong. Yun nga, panoodin nyo yung vlog ko na Mount Camisong kung gusto nyo ring mag-day trip dyan. Pero tayo, sa Tublay tayo magdi-day trip ngayon. So sa likod nung police station, ka-wonder, merong grocery dito or parang sari-sari store. Bili muna tayo ng tubig natin and breakfast. Sana may mabili tayo. Ay, may tubig oh. Okay, nakabili tayo ng Gatorade, water, tinapay, and chichirya. Ayun oh. Napahawak mo pa ang beat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Daming energy. Actually, ka-wonder, nakatulog ako. Yung alarm ko, 5 AM. Tapos hindi ko narinig. Buti na lang nag-alarm pa akong 5:30. Hindi ko na naman narinig. Buti na lang. Yung pinaka-last alarm ko, which is 6, narinig ko na. Pero akala ko sa panaginip ko pa siya tumutunog. Kaya hindi ko siya pinapansin. Pero buti na lang, nagising ako. Kung hindi, walang Tublay Adventure Benguet na mangyayari today. Ito na yung shuttle natin. Ayan o, Tublay Adventures. Kasya ba tayo? Okay, first stopover from dun sa may Pacdal Circle is around, anong oras na ba? 7:30, 30 minutes lang na biyahe.
So medyo bumpy yung road. I mean uphill, downhill, ganyan. Tapos mababait naman yung mga kasama natin. Tinanong na tagasan tayo. Pero nakakaintindi naman kasi ako ng Ilocano, pero hindi ako nakakapagsalita. So naiintindihan ko sila. Pero sanay na kasi ako sa joiners talaga, ka-wonder, na parang syempre may mga maingay, ganyan. Pero ganun talaga kapag joiners, mag-a-adjust talaga kayo. Pero ako, for me, okay lang kasi part yun ng happiness. Syempre, di ba, pinag-ipunan nyo yung pagjo-joiner. I mean, pinag-ipunan nyo yung ano dito para makasali kayo. So, basta ano lang, respeto lang. Tapos, kung sumusobra na, syempre, pwede pa rin i-call out. Pero kung ano lang naman, kasiyahan, normal naman talaga yon. So, dito tayo nag-stop over. Here, isa siyang coffee shop, Lipan Cafe and Restaurant. So, dito kayo pwedeng mag-toilet, ganyan. Pero mabilisan lang kasi 15 minutes lang. Oh, so ito yung restaurant nila. Ayan, may mga rice meal sila dito. 210 pesos. Family menu. So, yung kanilang beverages. Ayan, Tublay coffee nasa 85. 95 yung with milk. In fairness, mura lang. Ang bango ng ano. May naaamoy akong parang tea yata yun. Tapos ito yung view sa pababa. Ay, wow! Look at that. Ganda. Diba, ang dami mga pine trees. So, while naka-overstop mga ka-wonder, share ko sa inyo yung mismong travel or joiners inclusions nitong package tour na in-avail natin. So, lalagay ko dito mga ka-wonder. Yan. Ang pangalan niya is Tublay Adventures. So, nakita ko lang din sila sa Facebook. Pero yung video na nakita ko is sa TikTok. So, nakita ko, parang na-curious ako, parang hindi siya masyadong famous na pinupuntahan, kaya nag-avail ako. So, yung package tour nila for joiner is 1,750 pesos per person. Pero kapag repeat daw kayo, maliles pa ata ng 200. So, magiging 1,550. Pero yung napanood kong TikTok dati, nasa 1,350 lang yung join-in tour nila. Medyo nagmahal na kasi siguro dahil sumikat, medyo dumadami na rin siguro. And also, syempre, nagmahal nga rin yung gas. So, reasonable din naman. Tapos sa joiners fee na yon, ang mga kasama is number 1, yung pick up shuttle natin from dun sa Pacdal Circle sa Baguio papuntang Tublay, tapos Tublay papunta sa Pacdal ulit. So ibabalik kayo doon. Free na yon, kasama na. Number 2, ang kasama is yung view deck. Meron daw tayong pupuntang view deck. Number 3, environmental fee. Mga entrances, yan, mga tour guide, hindi nyo na po problemahin. Tapos, next is, kasama na rin po yung lunch. So, di na kayo magbabaon. May pagkain naman na mga ka-wonder. Tapos, ang next is, pupunta tayo sa mga caves. So, 2 caves yon. Una is yung Bingawngaw Cave. Pangalawa, Paterno Cave. Tapos, meron tayong pupuntahan na Ketong or Kitong Falls. So, diba? Nature trip talaga to. Kilala nyo naman ako, diba? Mahilig ako sa nature trip, kaya in-avail ko. Tapos yung last stop natin is dito rin. Meron tayong coffee workshop. So sobrang sikat din kasi yung Tublay Coffee. Kaya may coffee shop. So nakaka-excite din, diba? And may take home pa daw tayo na coffee na souvenir care of sa Tublay. Ito, Lipan Cafe and Restaurant. So yun nga lang, magjo-joiner talaga kayo para mas makatipid. Pwede nyo naman itong i-private, pero dapat i-message nyo yung natin, operator. Kasi kailangan, talaga, sa kanila, parang dapat alam nila. Kasi pag pwede kayong mag-walk-in daw doon mismo sa Tublay, pero hindi daw sure na makakapag-tour kayo kasi limited lang daw yung tour guide nila. So magpaparegister pa sa barangay, ganyan. So para less hassle, sasakay na lang kayo, wala lang kayong poproblemahin. Pwede nyo itong i-avail itong tour na to. Pero i-share ko naman yung pinaka-experience natin. Di naman to sponsored mga ka-wonder. Kaya kung ano yung makikita nyo, ma-experience nyo din. Wonder, next stop is dito sa may Tigid, Tublay. So nag-travel tayo around 30 minutes. So may pa-warm up daw nagagawin para hindi tayo mag-cramps. Nga pala, dun sa stopover natin ng toilet kanina at saka yung cafe, briefing na rin. Pero hindi daw normally doon nagbe-brief, dito daw talaga. Pero doon na kami nag-brief kasi 2 groups kami ngayon. So para mas ma-lessen yung ng time. So dito tawag dito?
Warm up, warm up. Yun, kakatapos ng workout. Masaya din. Para rin iwas cramps. So, ganito yung view ng ano namin. Pinag-workoutan namin yan. Along the highway lang siya. Pero meron silang ginawa ditong suspended. And here's the view. Wow, look at that. So, one of the mountains dyan yung pupuntahan nating cave. Ganda, di ba? Ganda ng view. I wonder, touchdown dito sa may Paterno overlooking view deck. Here. Here's our view. Tapos, one of this bundok yung caves na pupuntahan natin. Also, kung mapapansin nyo, meron na tayong flashlight kasi kasama na to kasi nga magki-cave. So, yun yung difference kapag joiner kayo versus DIY. Pag joiner, meron na daw tong kasamang flashlight and also yung life vest. So, here's the entrance. So, first stop ng ating adventure is yung sa Paterno po yung una, no? Paterno. Ayan, yung dalawa yung guide natin, si Kuya Jimmy, tsaka si Ate Josie. Hi ka naman, ate. Ilang years na po kayong nagga-guide? Ngayong year lang. Ngayong year kasi kaka-start lang pala to nung December, no? Hindi, dati na to kaso yung mga dating guides. Hindi na sila nagga-guide ngayon. Ayun. Pero yung mismong travel and tours na inavail kasi natin ka-Wonder, December 31 lang daw sila. Last year lang. Oo. So this year lang talaga yung marami silang mga clients. And ito yung inakyat natin. Galing doon sa taas. Tapos pababa. Aakyat ba tayo dito mamaya ulit? Ay, ganun. So kanina na briefing na rin kami na may mga railings daw dito. So, hawak na lang kayo. Tapos, ito yung stairs na dinadaanan natin. Oh. Look at that. Magiging kwento ka talaga kapag hindi ka kumapit. My gosh, nabubuhay na naman yung dugo ko kasi tignan nyo naman yung view. Napakaganda. Grabe, may ganito pala sa may Benguet. And ka-Wonder, may pagkakamali pala akong ginawa. Tingnan nyo naman yung suot ko. Naka-crocs ako. So, dapat pang caving yung isuot nyo. Kasi, hindi ko nabasa dun sa caving, tapos magla-lunch. Tapos, pwede pa palang bumalik. Akala ko kasi dire-diretso siya. So, ayoko mabasa yung sapatos ko kasi nga magsasagada pa tayo. Kaya, nag-crocs ako. Pero may grip naman to, tapos in-sports mode ko na. Yan, Crocs, baka naman. Okay, let's go. Let's do this. So nakikita nyo, naka-on na yung aking flashlight. And talagang kakapit ka talaga dito. Oh my gosh. Uy, ang ganda ng gate. May pa-gate pa yung cave na papasukan natin. Kahit na hindi sila. Uy, naku, tignan nyo si Kuya Ot. Ganyan yung gagawin natin. Patay tayo dyan. Una pa lang. Adventure na to. Naku. Heaven na to. Gagapang tayo for today's video. Ano itong mga gagawa natin? Ay, grabe. Oh, grabe. Grabe. Ganito oh, higa talaga. Oo. Pagkalabas dun, huwag tatayo agad kasi may mga... Sige po. Sige po. Ay, grabe. Grabe, first part pa lang to ah. Ganun na siya kakated. Grabe. Pero imagine nyo, 700 plus na daw yung group tours na pumunta dito. So, safe naman. Sana. Grabe. Oh. Sige. Oh my gosh. Grabe.
Ayun, may tali dito. Ang saya. Ay, grabe. Grabe. Ha? Welcome to the world. Thank you. So, dito ay sos de banner. Yan yung pinanggalingan natin. Grabe. Picture is already. Okay. Kung mapapansin nyo ka-wonder, meron silang ginawang mga ano na dito, parang hagdan na. So, tignan nyo. Hindi ko ma-imagine kung paano sila dati nag-trekking dito or nag-caving. So, kapit lang talaga. Tignan nyo naman, oh, kung gano'ng katarik. Ang lalim. Grabe. Kumapit ka at magiging kwento ka. So dati po, ano, rappelling ang ginagawa dito? Dito lang banda. Pero dito hagdan na. Ah, Pero kahoy. kahoy yung hagdan dati. Ah, Pinalitan na lang ng ganito para mas... safe po. Mm-mm. Kasi may pinapalitan din Mm. yung kahoy. Kaya Opo. So dati daw yung dun sa sa entrance, ano, rappelling pa, tali-tali daw. Tapos itong hagdan na to is kahoy pa. Pero ngayon, steel na siya. Kasi para mas matibay at mas safe. Tignan niyo naman yung baba, oh. Lalim. Yan. Ano ba itong mga pinagkagawa natin sa buhay? Wow! Look at the view! Ganda! Ganda! Oh, ba't may rainbow doon? yung ilaw. Ah, ilaw pala. Kala ko may rainbow sa loob ng cave eh. So, itong first cave natin is Paterno Cave daw. Dito daw nakatira si Paterno, pero hindi ko siya kilala. Kilala niyo ba? So, i-room tour ko kayo sa kanyang cave. So, dito yung kanyang balcony. Dito yung dining area ni Paterno. Ayan. Tapos, doon yung bedroom niya. Ayan, nakikita nyo. Ito yung bedroom niya. Joke lang. Iniwala naman kayo. So, akala ko tapos na, pero entrance pa lang daw to ng Paterno Cave. So, ito na daw yung main cave. May lumabas na bat ng Paterno. Welcome to Paterno Cave. Let's go. At least dito wala ng ano, gapang-gapang. Ay, wow. Ang ganda. When hanging curtains. Oh, ito na. Ganda. So, tignan niyo yung kabilang view. Ito, ka-wonder, yung kabilang view. Ganda, di ba? Wow. Medyo madilim lang. Kasi nga, syempre nasa cave. Uy, pero bakit may ano dito? Mga nagsusulat. Ba yan? Pag pupunta kayo dito sa mga caves na ganito, ayan, mag-respeto naman. Huwag nyo namang babuyin ang ating nature. Para, alam mo yun, mapangalagaan. Ayan, so bawal pong hawakan yung mga parts na yan. Yung mga nakikita nyo. Uy, may ahas. Joke lang. Wala pong ahas dito. So, ito na. Ito na talaga yung pinagtutulugan ni Paterno. Ayun o, ganda o. Pa-dome-like siya. Nakikita nyo ba, ka-wonder? Medyo madilim lang talaga. Pero ito na siya. Ganyan siya. Ano siya? Ending na dyan. Wala nang pupuntahan. And dito yung main hall. Main hall. And just like that, nakalabas na tayo ng Paterno Caves. Pero ano pa tayo, babalik pa tayo dun sa yung ginapangan natin kanina. So, dun sa loob talaga, hindi ako makapag-video ng maayos kasi nga madilim lang din, tapos medyo madulas, ganyan. So, share ko sa inyo yung nasabi nung tour guide namin. So, itong Paterno Cave, mga ka-wonder, is named after Paterno. Secretary daw siya ni Emilio Aguinaldo, tapos nagtago daw kasi siya. Hindi ko lang sure kung bakit siya nagtago, hindi rin nila na-explain. Pero dyan siya nagtago. Nakita nyo naman may pabahay siya dyan. Hindi ko lang sure kung totoo, pero yun nga, named after Paterno siya. So, dun sa loob, may mga masangsang na amoy na part. Kaya, ang tip ko sa inyo is magdala kayo ng mask
Another thing is may mga lamok-lamok or mga insekto. So, tip ko sa inyo is mag-ano kayo, yung para sa niknik, mga off lotion, ganyan. Or magsuot na lang kayo ng leggings para hindi kayo makagat-kagat ng mga lamok. Tapos, ayun, doble ingat lang kasi may mga parts na madulas, yung ulo nyo, ganyan, mind your head. And bawal mag-ingay kasi syempre nasa loob tayo. Baka may mga mabulabog, ganyan. Tapos, ayun, kung may ano kayo, yung parang Jisoo Life na electric fan, dala na rin kayo. So, next na tayo. Okay, so just like that, we're here nasa Paterno View Deck. And tapos na natin ma-explore yung Paterno Cave and this is us. It is. Tinanggal ko na nga yan eh. Kasi nga gumapang ulit tayo palabas. Kasi kung ano yung papasukan nyo, yun din yung lalabasan nyo. Tapos, di ba bumaba tayo kanina? Umakyat ulit tayo. So, this time is early lunch na. Maaga, 11:21. Kasi dire-diretso na to. Caving tsaka falls na. And here's our view. Wow. And, piniprepare na ni sir yung aming food. Nakasama na sa tour. It's lunchtime. So, ito yung sinerve nila. May chicken, may rice. Tapos may pork. And may salad, may itlog din. Tapos ito may soup. So, igurot, ano daw to, lunch. So, kain na tayo with this view. With this. Ganda. Uy, in fairness, masarap yung lunch na ubos ko. Yung ano pala, meat nila is smoke siya. So, masarap na ubos ko. Tapos may pamangga pa sila. So, ngayon, bababa tayo. Kasi, papunta na tayo sa next na cave, which is the Bingaw-Ngaw Cave. Mga 5 minutes lang yun from our kinainan. Ito na. Bababa ulit to. So, mamaya, expect nyo. Ay, actually, hindi na pala. Diretso na to dun sa Kitong. Tapos, from dun sa Kitong, susunduin na tayo. So, hindi na tayo babalik dito. Grabe. Good luck sa mga legs nyo dito. Pero maganda dito is na-improve na nila. Meron ng mga pathway tsaka may railings. Kapit lang kayo. And that's our view. Ganda diba? Hi Wonder. So next cave is Bingaw-Ngaw Cave. Ganda. Here's the entrance. Ito yung entrance niya. Ay, wow. So guys, ayan, meron naman watch your head. Dito ko mapapansin nyo ka-wonder, medyo may tubig-tubig. So basa tong cave na to, or wet cave. Hindi talaga to pwede sa senior. Pero alam nyo ba, 2 years old daw yung pinakabatang nakasurvive ng Tublay adventure na to. May sangabat ka, ano pala tandaan na rin. Wow! Nakandang niya. Simbrat daw ito yun, ito yung sila yun. So ka-wonder, may mga pumupunta rin daw na foreigners dito and dito daw sila natutulog. So nagme-meditate daw sila here. So ang galing no, na sumisikat na rin siya. Pati mga foreigners is pumupunta na. And sobrang bilib talaga ako kay Kuya Jimmy.
59 years old na siya and 20 years na siyang tour guide. Tapos may polio siya. Galing, ang lakas niya pa rin hanggang ngayon. Super nakakabilib si Kuya Jimmy. Ganito yung sa loob ng Bingaw-Ngaw Cave, Ka-Wonder. So, sabi ni Kuya Jimmy, Bingaw-Ngaw daw is, ang meaning niya is echo. Yan yung itsura niya. Okay. Nag-e-echo nga dito sa loob. Kaya siya Bingaw-Ngaw Cave. So, kung mapapansin nyo, yung floor dito, Ka-Wonder, ano yan? Sand siya. So, naniniwala ba kayo na dati talagang na, wash out tayo. At natabunan ng, naging, tayo, dagat lahat. Di ba? Yung kay Noah's Ark. Ay, ang galing. Ang galing. So nakikita nyo dito, umaabot daw dyan yung tubig. And hanggang dyan. So nasa submerge talaga to sa tubig. Grabe, amazing. Look at this. Ito yung highlight daw ng Bingaw-Ngaw. Kasi tingnan nyo naman, oh, ganda. May mga nakita pa kaming nagki-crystallize. Pero hindi siya makikita sa camera. Pero look at this, ang ganda. Wow. Hi, Ka-Wonder. So tapos na tayo dun sa Bingaw-Ngaw Cave. Medyo, dun, tawag dito? Challenging kasi may part doon na parang pababa talaga. Ito yung picture, pakita ko. Grabe. Talagang siya, pababa. Tapos, ang pa doon, may mga tubig. So, basa yung mismong cave. So, extra challenge. So, ngayon naman is, pupunta na tayo sa Ketong or Kitong Falls. Actually, naririnig ko na yung daloy ng tubig. From dun sa Bingaw-Ngaw, pababa lang din siya. Gusto mo yun, nag-vlog habang struggling sa daan. Kita niya yung view. Ngayon na siya, yung mga batong yan. Diyan na yung Kitong Falls. Oh. Kuya Jimmy, napupuno to ng tubig. Oo, kapag malakas yung bagyo. Pag bumagyo, doon nagkakaroon ng tubig dito. Pero pag ganitong summer na, Medyo konti-konti lang. konti lang, no? So doon yung natin. Doon part na yun. Ikot doon. Pero ang ganda ng mga rocks, no? Kulay puti. Yung sa likod yung cave. Ka-Wonder, andito na tayo sa Ketong Falls. So, Ketong daw kasi naririnig nyo ba? May sound doon na parang falls na bumabagsak. Sabi nung local, pinangalanan siyang Ketong kasi pag bumabagsak daw, Ketong, ganun daw yung tunog niya. Yun yung pagkakasabi nung tour guide. Tapos yung falls na naririnig nyo doon, from sa Bingaw-Ngaw Cave, which is doon tayo nanggaling kanina, yung second cave natin. So, 40 meters deep. 40 feet yata deep. So, sobrang lalim. So, kung hindi kayo marunong maglangoy, meron naman silang provided na life vest. Care of the tour guide na yan, mga Ka-Wonder. So, kasama na yan. Care of the tour package. So, kahit yun yung maganda. Meron ng life vest kung hindi kayo marunong lumangoy. Kasi doon, medyo mainit daw. Dito malamig. May mga nakikita nga akong fish 2 months ago daw, kulay blue daw yan. Pero, parang nagkaroon ng mga ewan ko, algae ba yan? Tawag ba dyan? Pero may mga fish pa rin nabubuhay. So, banda doon kulay blue naman. Parang blue-green. Ganda niya. Tingnan nyo, napapalibutan siya ng mga rocks. Ayan. Pag malakas daw yung falls, pag may bagyo kasi, lumalakas daw yung falls, hindi nila nililiguan. Pero ngayon, payapa naman siya. So, enjoy lang natin to. Ang ganda, Ka-Wonder, oh. Ayan, super ganda. Ako lumutang, isa lang yung tali ng life.
ko lang dito because pas di pa nag-flow na ngayon, Jikapi. The sterilization. Kas lang nga basaak lang dito papel, tanong may kat yung paper taste na. Kasi brown dito Alamat nga raman. Ay, so, inagpaluto, di ba? Nagluto man ng isunat na ibos di may isang atin mo. Kasi hindi mo wala. Hi ka-wonder! So nakabalik na tayo ng hotel. So grabe ang haba rin nung naging araw natin. Nag-start tayo ng 7 a.m. Pero syempre mas naaga akong nagising 6 a.m. pa lang. Tapos nakabalik tayo ng hotel ng 7 p.m. So haba nung araw natin. Tapos nakakapagod siya kasi ang dami talagang hagdan. Kaya kung nagpaplano kayo na kamari may kasama kayong senior, ganyan, I think hindi nyo na siya ipupush kasi talagang mahihirapan lang siya. Or ang worst niyan is sasama siya pero hindi siya tutuloy dun sa mismong, hindi niya rin itutuloy yung mismong cave kasi may mga parts talaga na kailangan talaga ng effort. Pero yung nakakatuwa kasi yung kasama natin is 47 years old. O nakaya naman niya, malakas pa kasi siya talaga. Pero sabi ni Sir yung operator, sabi niya is na sa 2 years old yung pinakabata and 72 years old yung pinakamatanda. Siguro kaya niya pang malakas pa siya. Tas kaya nagawa niya. Pero kung medyo mahina na kayo, medyo kasi siya maraming hagdan, bababa, tataas, tapos meron part na parang sa cave, hindi mo makikita, medyo madulas yung ibang daan, ganyan. Pero kung naghahanap kayo ng adventure, nature trip, perfect itong Tublay Adventure. So, at least nakita ko din yung other side ng Baguio, which is hindi siya masyado pang sikat. Ang dami pang mga underrated spots dito sa Benguet, no, na hindi pa talaga siya sumisikat. Na hopefully, ang naging nakita kong medyo problem lang is yung kapag i-DIY niyo siya ka-wonder. Kasi ako nag-joiners nga ako, di ba? Kaya convenient siya kasi may arranged tour. Pero kapag i-DIY niyo siya, medyo mahihirapan kayong pumunta. Yun yung nagiging problema dito sa Philippines ng travel. Kapag nagta-travel tayo, medyo mahirap talagang pumunta sa isang place, papunta sa another place. Hindi mo alam kung paano ka pupunta. Kasi kung liblib na siya, ganyan. Compared mo sa ibang lugar, na kamari Vietnam, ang galing nilang gumawa ng isang way na parang may tourist destination, makagawa nila ng paraan na parang accessible pa rin siya. So may way para makapunta ka, para makabalik ka rin ng town, ganun. So which is sobrang maganda sana. Sana hopefully magawan din nila. Pero for me maganda, sulit din yung Tublay Adventure and na-heal talaga. Ang pinaka-favorite ko is yung sa part ng Kitong or yung Ketong Falls, na kung saan sumayaw pa kami ng tayaw. Nakakatuwa din. Nakita niyo yun sa nakita niyo naman yun. Parang yung mga kasama ko kasi is parang native talaga sila dito or local sila. Kaya parang nakakatuwa na makita yung culture nila. Though na-try ko nang mag-ganon nung nag-NSTP ako, pero first time ko na parang ma-appreciate na ganon pala talaga. Talagang ini-imbibe nila yung culture nila, tradition nila na ganon. So, another thing is, syempre sumasayaw kami dun sa Ketong Falls. Ang ganda dun na nagkaroon ako ng parang may part dun na nag-solo ako na parang wala, naglulutang-lutang ka lang, tapos napapa-thank you Lord lang ako sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng opportunities, sa God's creation, sa lahat ng mga nakikita ko doon at na-experience. Ang ganda ng mga entry tsaka closing remarks namin ni nung tour operator natin, na parang sinasabi niya na yung pagta-travel is parang way mo para mas ma-appreciate mo pa yung God's creation and also to slow things down. Hindi siya escape, kundi parang mas maparealize sa'yo na ang ganda-ganda ng creation ni Lord, parang ganun. So, yeah, ang dami ko rin na-realize sa trip na to. So, sana na-enjoy mga ka-wonder. Pupunta ba kayo ng Tublay? Just comment down below. And make sure to hit the like button and also subscribe na po kayo sa channel ko. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-wonder and see you sa next vlog. Bye-bye!